kausap natin si Daisy, minsan pinipili ko pa yung salita ko eh. Pinifilter ko pa, kahit masakit na yung salita ko, filtered pa yun. Masakit na yung salita ko, pero filtered na yun. Lalo na, pero kung narinig niya yung mga pagsasabi ko kanina yun, talagang sabog siya. Dapat na-realize na gusto kong maano si Daisy. Alam ko gising na si Daisy, kaya lang natutulog siya ulit. Pagka kwentuhan ko sa misa, may kwentuhan ko pagkatungkol sa life and death situation niya eh. Dapat aware na siya rin eh. Dapat mas pinutos niya na yung totoong gusto niya eh. Kasi na-experience niya yung life and death eh. yung life and death eh. Tapos sobrang ano pa rin sa kanya nung itong iba. Kahit kapatid mo pa eh. Opinion ni Oso, opinion ni Kuya, opinion ni Tatay. Wala nang ano ron, dapat yung opinion ng inner mo na yun. Oo. Bro, yun mo, hindi pa nag-uumpisa yung klase. Gusto agad. Sana wala pa. Tayo na. Kaya hindi pa nag-book first day eh. Sana wala. Sana suspended. Yun ka. Ang hirap. Ang layo. Nakatakot ako para kay Daisy rin. Oo, sa layo. Mas lalo pagkasaktuhan lang yung pera niya. Totoo. Tapos wala kang makakapitan doon kundi yung karotation na officer. Oo. Sir, ano, Yun. ano lang ang baka ano yung kung wala nang papagawa nun. Kapit sa patalin yun. Yun yung kinakatakot ko. Pero huwag naman sana. Sana, oo. Yun lang din yung ano ko eh. Hanggang sa ano na lang tayo, hanggang prayer na lang tayo sa ano, walang mangyari mo hindi maganda. Pero pumapasok siya sa lugar na hindi niya kabisado, na alam natin, aware tayo, na may mataas na risk dun. Pero siya rin man, parang sabi niya, gusto naman daw niya eh, hindi naman daw niya eh. Malalaman, ma-realize na rin yan. Kung napagod siya. Sana ma-realize niya na maaga. Yun Kasi, yung ano ko, yun yung hinihiling ko. Kung ma-realize mo, sana agahan mo. Agahan mo ma-realize. Gaya ng mga tayo, hindi naman tayo nagpunta sa life and death situation, nakagaya mo sa kanya, pero dapat siya ang mas mature tayo. Siya, napunta na siya doon eh. Dapat, di ba? Dapat mas awaken siya eh. Dapat nabago yung lifestyle niya. Kung gusto ipapahinga niya ko na, baka nung vacant yung klase, hindi siya makatulog. Kung nasa bahay siya, makatulog siya. Tapos, busy nga siya kapag may de-develop siyang skills. Gawin niya yung gusto niya. Masyadong malaki yung matinding influensya ni Orson tsaka nito niya. Matindi mang presyo. Pero ito lang, hindi desisyon ni Daisy. Oo, sa tingin ko rin. Na-pressure lang siya kay Osin kaya kay Kuya. Si Tatay halos hindi na masyado nangingialam eh. Oo, Tatay. okay na nga rin sa tatay parang baga, alam niya na rin eh. Okay na nga rin yung mga opinion niya eh about sa school system. Wala na rin siya, parang wala na rin siyang tiwala. Gumaganda na yung narinig dito kay Tatay. Na-realize niya na rin na. Kasi nung pinagalitan ko si Daisy nung pumunta ko, andun si Tatay eh. Napapakinggan niya ako na ito, kaya niyong enroll. Sige, maaaring kaya natin enroll ng isang semtol, 32,000. Pero para sa mga susunod, kaya niyo pa ba? Paano kung hindi? Magsayang lang kayo. Sabi ko, Kung yung 32K na yun, inegosyo na lang. negosyo. Yung vape ko nga, 25 lang lang yun eh. Ngayon, magkano na yung worth niya. Ay talaga, worry ako kay DC, worry daw kay DC. Isa sa mga kapawari sa akin, yung galing siya sa sakit, na pwedeng mag-trigger anytime. Yun yung Pag hindi nakakatakot. na pahinga ng maayos yung katawan niya, pwede mag-trigger yun anytime. Nagbibisyo pa siya. Bisyo pa siya. Hilig pa sa isaw. Pagka-process pa siya. Nagiinom na naman. Nag-debate. Nagiinom. Yung inano kay Daisy, dapat lawak. Pag pinag-aralan mo yung inner engineering ng katawan natin, napakalawak yung pala eh. Oo. Dapat yun yung naisip ko kay Daisy na pag-aralan niya, yung paano palakasin yung ano niya, Yung immune niya. yung immune system niya. Mag-focus na siya sa sarili niya. Hindi na sa diploma. Sa self-growth. Oo. Self-growth. Self-growth. Isa yan sa mga reason kung bakit ako nag-design. Self-growth. Self-growth talaga. Kasi once na lumakas yung in-upgrade mo yung sarili mo, yung frequency mataas, yung perang mataas, Kung saan. lalapit yan eh, attract mo na lang yan eh. Nag-upgrade ka ng skills mo, dahil mo yung skills. Madali na lang. Sana
Hindi pa naman huli ang lahat eh. Hindi pa. Kung sana siyang manghinayang sa ginastos niya, sa in-effort niya na pamasahe, yun yun eh, isa magpapatigil sa kanya para ituloy. Hindi niya yung isa niya kasi sayang yung pamasahe, sayang yung effort ko, sayang yung effort sayang yung ginastos, hinayang sila. So sana, dumating sa point na huwag siyang hinayang. Let go niya, kung ko lang gawin yung gusto niya. Ako nga, let go ko na eh. 10 years experience ko sa trabaho, karir ko. 10 years? 10 years ka doon? 10 years, almost. 10 years na ako sa career ko sa January. Parang nandun yung panghihinayang na ano ba talaga? Nag-start ako 19 years old, ngayon 29 ako. Biruin mo. At the age of 29 tol, ito pinaka-lindot ko ako sa sarili ko. At the age of 29, retired na ako sa employment. Nag-negosyo na ako. One step closer na ako sa time freedom na wish ko, na ano ko, goal ko. Pagka talagang pinalad, hindi niya, darating na kami sa point na hindi na kami kailangan magpunta. Talagang travel na kami halos araw-araw. So, yun. Baka to, goal ko, by next year, ano na kami sa station. By next year, hindi na kailangan magpunta. Talagang mamasyal na lang tayo. Tsaka gusto ko rin kayong i-upgrade lahat. Yung ano ko tol, yung goal ko, hindi ko lang basta ako lang eh. Gusto kong, sa isip-isip ko gusto kong din si Tita Ana pag pwedeng sa point ako na magkato yung maging multi-millionaire talaga ako. Na palagay ko malinaw. Mangyayari yun. Sigurado ako. Naniniwala ako. Naniniwala ka. Sabi ko kay Mama, sabi ko kay Mama yun, nakaraang na araw, tsaka Daisy, ano lang, palakasin nyo yung mga sarili nyo muna. Okay. Tsaka magtyaga muna tayo ngayon, case muna. Pero at the same time, alagaan nyo muna yung mga sarili nyo. Kasi baka by next year, multi-millionaire ako. Tumatawa lang si Mama. Ma'am, maniwala kasi ako, naniniwala, kasi si Patol, napaniwala ko na, naniniwala na siya. Dati, tiyatawanan niya lang ako. Ngayon, naniniwala na siya. Kasi dati ako na naniniwala eh. Ngayon, si Pat naniniwala na sa akin. Sobrang halaga nun. May maniniwala sa Kahit isa lang. So, actually, kahit nga wala eh. Kahit wala. Ikaw lang. Kasi bonus lang yun. May Bonus maniwala lang. sa'yo. Pero isang maniwala siya, sobrang big leap yun sa akin. Yung pag-resign, nakakayak yun. Oo, nakakayak. Yung pag-resign ko na yan, dulot din niya ng naniniwala na sa akin. Na-convince ko na siyang naniniwala na sa akin. Ano siya, naniniwala na, palagay ko, siguro, naniniwala na siya na ako, tol, taga sa multi-millionaire ako next year. Multi-millionaire. Sigurado yan. Hindi lang Naniniwala 1 million. Oo, kaki. Ako rin eh. Ramdam ko na ngayon. Sobrang kinikilabutan ako. Oo, nagkilabutan nga ako eh. Kumbaga, ngayon pa lang, Nararamdaman mo na. ramdam ko na. Oo, nararamdaman ko na nga rin. Yung time freedom na hinahangat ko, nararamdaman ko na. Kailangan, yun ang kailangan natin maramdaman consistently. Oo. Nararamdaman ko na. Ramdam ko na. Nakauwi ko parang nagugulo ako. Oo. Parang lumiliwa. Parang, Ito na ako sa stage na. kumbaga yung magnet, namamagnet mo na yung ano eh. Oo. Gagi, sobrang ano niya. Sobrang proud ako tol na wala pa akong 30. Ano na ako? Settled na ako sa negosyo. Yun, maganda. Tapos meron na, nakilala ko na yung sarili ko, ano ba talagang gusto ko. Tapos meron na akong path kung paano ko ma-achieve yung time freedom, location freedom, financial freedom. Andun na ako sa path. Kumbaga, ito yung path nun eh. Dati, Dito na ako sa umpisa. Yung pat ng Dati, nandun ako sa sa setup na old system eh. Yung career. Bayad na isa, pag-ibig, PhilHealth. Mga ganon, nasa path na ganon. Ay, nag-ano ako, nag-shift ako dun sa path na how to become ay multi-millionaire na yun, super maganda. wealthy, may time freedom, location freedom. Totoo yan. Kasi pag nasa school ka lang, ituturo anong pinapakinggan mo mga teacher na yung successful ba yun? Yan nga eh. Di ba? May wala ka doon. Mo makikinig ka sa empleyado. Empleyado lang din yan eh. Yun sa... Ang target ko nga 1 million na day. Oo. Oo, kaya. Kaya yun. Hindi kaya. Sobra. Higit pa. Higit pa. Gagi, naniniwala talaga ako ron. Kasi, tangina, kung totoong naniniwala ka kay God, produkto ka ni God. Sa totoo lang, di ba, lumabas nga tayo sa mundo ng hubad. Hubad, oh. Wala tayong Wala tayong pagmayari. Dito, hiram lang lahat. Hirap ng lahat. Kaya, puta na, kunin mo lahat ng kaya mo kunin, hawakan mo lahat ng kaya mo hawakan, i-risk mo lahat ng kaya mo Yun i-risk. ang pinaka-the best.
Pero, nag-exist yung mundo, wala ka eh. Wala ka. Kasi napupunan ka pa lang, okay naman yung mundo eh. Gawin mo ang gusto mo pag nandito ka na. Hindi mo kailangan ng, hindi mo kailangan improve yung sa sarili mo na ikaw yung pinakamagaling, ikaw yung may diploma, ikaw yung pinakamataas na pinag-aralan, ikaw yung mataas na grade, ikaw yung pinakamalaki na sahod. Hindi mo kailangan improve yun. Anong lahat yun? Material yun. Yung sinasabi kong multi-millionaire, hindi naman material, hindi naman talaga yung cash yung target mo dun. Totoo lang eh. Gusto mo lang ng ganon kasi gusto mo lang, hindi mo na iniisip yung pang travel nyo. Yung merong gustong gamit, mabili mo. Ibang, hindi yun yung material. Ang ano ko lang, yung freedom to buy, freedom to relocate, freedom to, freedom, kahit anong, pirate, lupi. Diba? Freedom ang goal dun eh, mga pirata eh. Freedom, totoo. Ganun ang goal ko, total freedom, na lahat ng gusto kong gawin, magagawa ko. Basta hindi illegal. Yung mga nakikita akong mga influencer. So, si Luis Benaventura, siya eh. Head siya ng G-Crypto, si Luis Benaventura. Kakabili niya lang nung March yata, o June. Kakabili niya lang ng Tesla, na kotse. So, pal yun. Makita mo yung katawan nun, tol. Sobrang calisthenics yun, tol. Calisthenics yun, nag-ano yun. One arm pull up. Masolid yun. Malakas na yun. Ang ganda ng katawan nun. Head siya ng G-Crypto, tapos nung time may Tesla. Healthy living, freedom. Yun, yung nakadabis. Napaka-ideal ng buhay. Pero, hindi natin masabi. Pero yung siyempre, social media yan, filtered. Pero, may kita mo sa disiplina eh. May disiplina. Yung disiplina yung gusto kong ma-achieve. Yung mga influencer na pinapalo ko sa crypto, doon sila nagko-common factor to. Magaganda katawan nila, healthy living sila, pa-travel lang, stress-free kahit matanda na, mukha pang bata. Si Tito Vlogs, isa rin yung pinapalo ko. Travel yun, travel and trade lang yun. Si Coach Miranda Maynard, dati siyang Vice President ng BPO. Tsaka naging Vice President din nga siya ng Google dito sa Pilipinas. Sumasahod siya ng 350,000 naman. Let go niya pa Let go niya yun. Wow. Nag-full-time trading siya. Ngayon meron na siyang isang community na napakalaki. Na siya, founder siya ng tinatawag na Impact. Yung Impact na grupo na yun, Impact na yun. Group name siya na ng crypto sa Pilipinas. Head siya nun. Number one most influential yata siya ngayon sa crypto, si Coach Miranda Maynard. Let go niya yun, sahod niya. Si Buster Boten calibration engineer siya dati. At the age of 29 din nag-resign siya nung last bull run kasi pagkasyaw siya naman ako. Yung time millionaire siya. So, calibration engineer siya na nag-resign noong year 2021. Kasi 2021 ba nag-boom yung mga aksi, yung mga crypto, parang doon siya nag-resign. Kasi naging multi-millionaire siya noon. Year 2021. Si Sean din, tol. Di ba, sinare ko sa'yo, dati siyang janitor sa mga inasal, nag-serve kung saan mga kalendarya. 2021 din siya nag-multi-millionaire dahil sa aksi. Tsaka sa may airdrop, mainly aksi. Multi-millionaire siya 2021. Ngayon tol, 2025, kasama ako doon sa lineup na yun. Naka-lineup ako doon. Sugado ako doon tol. Yung pagkasarado ko 99.9. Kung magkaka-error man yung 0.1 lang. Kung magkaka-error naman ako 0.1% lang. Basta wala lang mangyari masama na hindi inaasahan. 99.9% malaline up ako doon. Ganun ako kasigurado. Minsan sa salita ko, kinikilabutan ako eh. Pero na-absorb ko na. Naniniwala na ako. Dati, sa isip ko parang magtatawa pa ako. Parang napaka-unrealistic. Ngayon, hindi na. Hindi na siya unrealistic eh. Sobrang magtiis talaga. Talaga magtiwala. Ako nga, sabi nga nila, hindi mo naman, minsan, sa akin naman ibang kwento. Oo. Hindi mo kailangan malaman kung paano. Kung paano. Basta maramdaman mo ngayon, sigurado yan. Yun naman yung kay Eckhart. Kay Eckhart. Kay Eckhart, kung simula na nabasa ko yung The Power of Now.
sigurado. Basta, sigurado. Ba, yung ano, abundance mindset. Ah. Sabi niya, kahit hindi na importante kung paano mo makukuha yung milyon eh. Ang importante, paano mo mararamdaman. Tingnan ko lang. Patay ko.